Mula e-trike hanggang e-jeepney, dumarami ang sumasakay sa pagkauso ng electric vehicles. Pero dahil usad pagong ang charging para sa iba, may dinevelop na charging system sa UP Diliman. Tara, let's change the game! With our goal for a greener and more sustainable future, inaasahang tataas pa ang dami ng EVs o electric vehicles sa bansa. Sa ngayon, sa datos ng Electric Vehicle Association of the Philippines, nasa 15,300 na ang EV units nationwide. At target yan tumaas to 6.6 million e-vehicles by 2030. Para masuportahan ang pagtaas ng electric vehicle sa bansa, kailangan tumaas din ang availability ng public charging stations. Dito papasok ang game-changing innovation ng UP Diliman Electrical and Electronics Engineering Institute. Ang CHARM, short for Charging in Minutes. Funded by DOST, bumuo sila ng fast charging system para sa e-vehicles tulad ng e-trikes at e-jeepneys na kailangan ng mabilisang charge para makapasada. Natatagalan talaga sila dun sa 4 to 6 hours na charging. And it directly translates kasi to their opportunity para makakita ng mas madami. With their game-changing innovation, mas bumilis ang charging capacity na pinaikli to 30 minutes hanggang 1 oras. Dahil kumpara sa gas na 250 to 300 pesos ang gastos ng tricycle kada araw, 100 pesos na lang ito with electric charging. Ang nakita namin is nadadagdagan nila yung kita nila to 1,000 pesos, even up to 1,500 pesos per day. Mga kapuso, kasama na natin ang isang unit ng CHARM charger. Ito yung cashless version, kaya meron tayong tap card. Tatap na natin yung card para alam niyang may pambayad tayo. Touchscreen na po itong lahat. Pwede mo pong piliin yung amount based. Pwede ring percentage based. At wala pang 1 oras, charge na ang e-trike natin. Ginawa rin nilang solar power integrated ang mga charging stations para kahit sa remote areas, makaka-charge pa rin. Ang kanilang innovation, nagwagi ng gold sa World Invent Singapore nitong taon. Ano pa ba yung mas magandang maserve kundi yung mga nangangailangan talaga nito? Kasi sila yung kailangan ng mileage para makakita sila ng mas malaki everyday. Ngayon may mga 20 charm stations sa Luzon at magkakaroon na rin ito sa Zamboanga. Ayan mga kapuso, a game-changing innovation for a more eco-friendly and sustainable transport sector para sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game! Inalmahan ni Attorney Harry Roque ang pagpapadetain sa kanya ng Kamara. Tinawag niya itong panggigipit dahil sa politika at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang ginawang pag-cite in contempt kay Roque, kasunod ng pagsisinungaling umano niya sa Quad Committee. Hindi kasi dumalo sa pagdinig noong August 16 si Roque dahil may dadaluhan daw siyang court hearing. Pero sa nakuhang certificate mula sa korte, nalaman ng komite na walang nakaschedule na hearing. Hindi tinanggap ng komite ang paliwanag ni Roque na honest mistake ito. Itinanggi rin ng Quadcom na may demolition job sabay diing patas lang ang parusa nila sa lumabag sa rules ng Kamara. Mamayang alas 9 ng gabi nakatakdang makalabas si Roque. Sa gitna ng tensyon sa dagat at himpapawid dulot ng pangaharas ng China, may iba pang hamong hinaharap ang mga taga-isla ng Pag-asa. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi pa rin sapat kahit nagagamit na ng mga mag-aaral ang kinumpuning istruktura ng Western Command at 2 gusali ng munisipalidad dito sa Pag-asa Island. Kaya sa isang classroom na may yerong dingding, 3 grade level ang sabay-sabay na nagkaklase. Habang ang grade 7 class na ito sa ilalim ng puno tinuturuan,
hiling nila. Yung classroom po talaga na kung saan mas komportable po sila doon. Pamalit sa school building na winasak ng bagyong Odette noong December 2021 ang hinihintay nila. Umaasa ang mga guro at estudyante dito sa Pag-asa Island na matatapos na itong ipinagagawang school building dito sa isla. Sa ngayon ay nagtsatsaga dito sa temporary na classroom na donasyon ng Western Command at doon pa sa dalawang pasilidad na ipinagawa naman ng munisipyo ang mga estudyante at mga guro. Anila, kokonti lang naman ang mga estudyante dito kaya naman sana maibigay ang nararapat para sa kanila. March sila dumating dito pero kasi nga yung mga materialis nila alos hindi nakasakay kaya parang nadidelay yung kanilang gawa ng building. 11 ang guro para sa halos 100 estudyante sa Pag-asa, kulang sa senior high. Sana mapunan daw ang kailangan ng mga mag-aaral, pati hazard pay at tirahan ng mga guro sa isla. Sinisika pa naming makuha ang panig ng Department of Education ukol dito. Napakalayo po namin at yung sakripisyo po na nandito kami para lang sa bayan at para may magtayo talaga na magkaroon ng community ito. Ang pagkakaroon pa naman ng paaralan ang isa sa susi ng pagdami ng residente sa lugar. Kasi yung mga bata din nila may opportunity na pwede dito makaaral. Then yung iba nagtatrabaho dito yung sa construction. At saka most na dito na-assign sa LGU nagtatrabaho din. May sports program din para sa mga mag-aaral. Si China Lee na minsang kumatawan sa athletics competition ng Palawan, magsasanay naman sa swimming competition. Para makilala din po to yung isla. Hindi lang po dahil sa mga Chinese, kundi din dahil po dito sa mga tao. Na kaya makipagsabayan kahit dagat lang po yung titraining. Problema naman ng mga mangingisda rito ang tumal ng huli dahil sa mapanira umanong pangingisda ng mga banyaga. Yung bawra namin puros na patay sa sa cyanide ng mga Vietnamese. Ubus na yung isda dito. Wala. Pinag-aaralan ng mga eksperto mula sa UP Institute of Biology ang mga coral reefs o bahura na karamihay namatay kaya walang matirahan ng mga isda. Inaalam din kung natural o gawa ng tao ang lampas-taong tambak ng corals sa Pag-asa San K2. Overall, degraded talaga yung condition na ang tingin ko nga less than 5% or less than 10% na lang yung buhay na corals na makikita dito sa Pag-asa Island sa Pag-asa case. Problema rin ang mga basurang sulat banyaga ang label. Nasa Pag-asa Island na rin ang isang team ng Pag-asa DOST na magtatayo ng synoptic station. Bukod po sa weather information, dissemination ng information, early warning na rin po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Tugon naman ng Education Department, mababa ang hardship index ng paaralan sa Pag-asa. Pero kahit walang hazard pay o special hardship allowance ang mga guro sa isla, patuloy na minomonitor ang sitwasyon doon. Pinag-aaralan naman kung magkakaroon ng housing program para sa mga guro roon. May school building namang pinondohan ng DepEd at patuloy na ipinapatayo ng DPWH na 20% complete na umano. Good news sa Global Pinoy sa Amerika dahil available na sa YouTube TV ang international channels ng Kapuso Network na GMA Pinoy TV, GMA Live TV at GMA News TV. Dahil dyan, mas marami ng option para ma-enjoy ang world-class entertainment at award-winning news programs at public affairs shows ng GMA. Kabilang dyan ang biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. May hatid din itong enhanced viewing experience dahil pwedeng mag-livestream ng mga paboritong programa sa iba't ibang device. Ilan lang yan sa exclusive perks and experience na maaaring makuha kapag nag-subscribe sa GMA Pinoy TV package sa YouTube TV. Asahang magiging mas malaki ang NCAA Season 100 na magbubukas na sa September 7 sa Mall of Asia Arena. Para plantsahin ang mga plano, nagtipon-tipon ang mga miyembro ng NCAA Management Committee sa pamumuno ni Mancom Chairman Hercules Calianta at GMA Network Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Ang sa Management Committee ng makasaysayang Centennial Season, asahan ang engrandeng opening ceremony sa MOA Arena na susundan ng action-packed basketball games. Hindi rin siyempre mawawala ang mga makapigil hiningang laro ng iba pang sports events.
maging mas malaki at mas maganda ang upcoming season ng pinakamatagal na collegiate league sa bansa. Ang 10-member schools, mas pinalakas din ang kani-kanilang player lineup. Tampok rin sa Season 100 ang legacy ng mga nagdaang dekada at ang pagkilala sa 100 greatest players. Dapat ding abangan ang reveal ng Centennial logo at theme song. We experienced several new things with GMA. We cannot argue against the passion and the care that the GMA has extended the NCAA, treating the NCAA as true partners. Patay ang isang lalaking papasok sana sa trabaho ng 2 beses barilin sa Tondo, Maynila. Nakatutok si Chino Gaston. Habang naglalakad sa Hirona Street sa Barangay 86 sa Pritil Tondo sa Manila, ang isang lalaki, sinalubong siya ng isang motorcycle rider. Ang rider bumunot ng baril at 2 beses binaril ang lalaki. Ang lalaking kasabay na naglalakad ng biktima, dali-daling tumakbo. Walang plaka ng motorsiklo ang salarin. Ayon sa mga opisyal ng barangay, alas 7:30 ng umaga, makikita sa ibang kuha ng CCTV ng barangay na paikot-ikot sa lugar ang salarin at tila may hinahanap at inaabangan. Sabi po niya meron siya nadinig na salita pero hindi daw po niya maintindihan. At narinig po niya yung 2 putok po ng baril. Base sa impormasyon ng barangay, empleyado ng department store sa Manila ang biktima at papasok ng trabaho ng Tambangan. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Manila Police District habang nagsasagawa ng follow-up operations para matukoy at mahuli ang salarin. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Humarap sa pulisya si BTS member Suga para sa investigasyon sa kinasasangkutang drunk driving issue. Base sa ulat ng Korean media, humingi ng paumanhin ang singer sa insidente. Nagbow din si Suga sa harap ng media. Nag-sorry siya kung na-disappoint niya ang kanilang fans na ARMY. In-assure si Suga na taus-puso siyang makikiisa sa investigasyon. Samantala, ginawaran ng Plaque of Appreciation ng MTRCB ang biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Ang chairperson nito, big fan pala ng series at ng cast. Makichika kay Lars Santiago. Magaan at masaya ang pag-courtesy call ni Sanya Lopez at Pulang Araw Kids Cassie Lavarias, Cheska Maranan at Miguel Jokno sa tanggapan ng Movie and Television Review and Classification Board. Sobrang natuwa si MTRCB Chair Lala Soto nang makita ang mga batang gumaganap bilang Yang Adelina, Yang Teresita at Yang Hiroshi. Bungad niya sa akin talaga, ang ganda ng show nyo, ang galing-galing niyong lahat. Kumbaga parang yun pa lang, parang wait lang po, kinikilig ako. Masaya po kami kasi nanonood po siya ng Pulang Araw, masaya po siya. Nagustuhan niya po yung mga role po namin bilang Yang Adelina, Yang Teresita, and Yang Hiroshi po. Nagulat po ako kasi nanonood po siya ng Pulang Araw po. Sobrang happy ko lang po dahil sumasubaybay din po siya sa Pulang Araw. And she loves it po daw. I'm their biggest fan. I've been watching them. Sinusubaybayan ko sila. I'm really enjoying this series now. I find it so rich in culture and history, and the actors are doing so well, all of them. Nagbigay pa ng Plaque of Appreciation ng MTRCB para sa Pulang Araw na tinanggap ni Sanya at ang program manager ng serye. Pagkatapos ng courtesy call, nag-TikTok muna si Sanya kasama sina Cassie, Cheska at Miguel. Saito Chusa. Lalo namang magiging kapanapanabik ang takbo ng kwento ng Pulang Araw. Dahil magsisimula na ang giyera. Hindi lang sa bansa, pati rin sa mga nasisikil na damdamin ni Adelina, Hiroshi, Teresita, Huwag mo namang maliitin ang iyong sarili. at Eduardo. Para balang araw, makabili rin ako ng babaeng kagaya mo na ang halaga lamang ay katumbas ng lupa.
Mar Santiago, updated sa showbiz happening. Wait lang, meron pa. Mabilis na chikahan para updated sa showbiz happenings. The birthday girl, Herlene Budol, is sizzling hot sa kanyang photoshoot. Rock na rock ni Herlene ang kanyang getup habang nakasakay sa isang motorcycle. Happy birthday, Herlene! Officially, a college graduate na si Kapuso Morning Sunshine, Shira Diaz. Ipinagdiwang ni Shira ang kanyang newest milestone with her family and friends and of course kasama ang kanyang fiancé na si E.A. Guzman. Congratulations, Shira! Nagbabala naman ang longest-running gag show na Bubble Gang laban sa mga scammer at fake recruiter. Hindi naghahanap ng talents para sa show at lahat ng announcements ay manggagaling lang dapat sa kanilang official accounts. And that, ladies and gentlemen, ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso. Happy long weekend, mga kapuso. Miss Vicky, Miss Pia, Emil. That's my energy. Thank you, Ian. Salamat, Happy long Ian. weekend. Happy long weekend. Hindi para sa'yo, meron ka pang balita. Eh. Tuloy-tuloy ang pagtutok. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.